Magandang araw mga kabunyog, mga kakampings. Ngayon pong araw ng Martes, Disyembre 14, dalawa pong maiinit na mga balita o pangyayari sa takbo ng politika sa ating bansa ang naganap. Ang isa dito ay yung formal ng pag-withdraw ng Certificate of Candidacy ni Bongo sa pagka-presidente. Ang isa pa, ngayon ding araw, inanunsyo ni Sara Duterte yung kanyang mga personal daw na mga susuportahan na mga kandidato sa pagka-senador. Yan po ang pag-usapan natin sa ating pang 68 na episode ng Maiksing Komentaryo. Ano po ba ang masasabi natin dito? Una, itong tungkol sa pag-withdraw ng kandidatura ni Bongo sa pagka-presidente. Actually, noong November 30 pa yan inanunsyo ni Bongo na hindi na siya tutuloy sa pagtakbo bilang presidente. Ang dahilan na sinasabi niya, yung kanyang puso daw, yung kanyang isip, yung kanyang katawan, talagang nagre-resist. Ayaw talaga na tumakbo siya sa pagkapangulo. Ganon din daw ang presyo ng kanyang pamilya. Sino ba talaga kasi ang gustong patakbuhin si Bongo sa pagka-presidente? Wala pong iba. Ang gusto lang naman talaga na tumakbo si Bongo sa pagka-presidente ay si Presidente Duterte mismo. Ang kanyang amo mismo na si Digong Duterte. Ayaw kasi talaga ni Duterte kay Bongbong Marcos. Ang gusto ni Duterte ang maging presidente kung hindi ang kanyang anak, kung hindi rin lang naman ang kanyang anak na si Sara Duterte ang tatakbong presidente, si Bongo na ang susuportahan niya sa pagka-presidente. Kaya lamang nitong huli, noong last day na ng mga filing ng kandidatura noong October 8, hindi nag-file si ah, si Inday Sara ng COC sa pagka-presidente. Kaya napilitan ngayon si Digong Duterte na pakandidatuhin si Bongo sa pagka-presidente. Sa katunayan, una muna, noon si Bato muna. Si Bato muna yung pinag-file na pansamantalang kandidato ng PDP laban dahil hindi nga nag-file si Sara Duterte. Pero nung deadline nung November 15, yung last day ng substitution, bigla tumakbo si Sara Duterte bilang Vice President ni Bongbong Marcos. At hindi nagustuhan yon ni Digong Duterte. Sa galit ni Digong, pinatakbo ngayon si Bongo sa pagka-presidente. Kaya lang, syempre, hindi handa si Bongo sa ganun. Yung pagpatakbo kay Bongo ay dala lang ng ilit ng ulo ni Duterte. Na insulto siya na una, naisahan ang pamilya Duterte. Kasi matagal na si Digong ang talagang tinutulak niya na magpresidente ay si Sara. Kaya lang, talagang ayaw naman ng Marcos na umatras. Talagang sabi ni Bongbong Marcos, kung tatakbo rin lang si Sara Duterte, tatakbo rin siya sa pagka-presidente. Nakita ito ng kampo nila Arroyo, ni Macapagal Arroyo, na mahahati ang kanilang mga supporters. Kaya kinumbinsi ni Gloria Macapagal Arroyo si Sara Duterte na mag-slide down na lang sa pagka-vice presidente. Pumayag naman si Sara Duterte. Tuwang-tuwa naman si Bongbong Marcos Jr. Ang hindi natuwa, syempre, si Digong Duterte kasi wala siyang tiwala kay Bongbong Marcos. Kaya kinaumagahan ng sumunod na araw, sa isang interview, diniklara talaga ni Duterte na galit siya dahil naisahan, pinaikot ang kanyang anak na si Sara. At galit din siya kay Sara dahil bakit daw ito pumayag na maging vice president samantalang mataas siya sa survey. At sa totoo lang, sila yung administration party, yung PDP laban. Kaya pinilit ni Duterte na patakbuhin si Bongo. Kaya lamang sa aktwal ng tinatakbo, talagang napipilitan lang si Bongo at alam niyang mahirap ang kanyang laban. Dahil marami rin silang mga supporters na mahahati dahil ang iba nandun na kay Bongbong Marcos. Pero ang maraming mga politiko, lalo ang mga kongresista, ang mga gobernador at mayor,
ay naghihintay ng command ni Duterte kung saan talaga sila sasama. At nitong ang araw, ito na, formal nang nag-withdraw si Bongo. Noong November 30, nag-anunsyo na siya. Na-atras na siya. Pero hindi pa siya nag-withdraw. Ang requirements ng COMELEC, kung mag-withdraw ka, dapat personal kang pupunta sa opisina ng COMELEC. Hindi naman pumupunta si Bongo sa opisina ng COMELEC. At ngayong araw, pumunta na siya. Kaya formal na, wala na talaga si Bongo sa mga kandidato sa pagka-presidente. Ang tanong ngayon, anong mangyayari doon sa mga kumandidatong senador at doon sa mga kumandidatong kongresista sa lokal? Maraming probinsya, may mga kumandidatong kongresista, may mga kumandidatong gobernador at mayor na nakalinya kay Bongo. Separate pa sa linyada ni Bongbong Marcos. Tulad sa Camarines Sur, may isa ditong kumandidatong congressman na supporter ni Bongo. Mayroon ding kandidato si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Ngayon, saan na mapupunta ngayon yung mga kandidato ni Bongo? Yung napaniwala na si Bongo ay tatakbo talagang presidente. Nung last day ng filing ay kumandidato dahil sa paniwalang ang pangulo nila ay si Bongo. Diyan ngayon na masakit ang loob ngayon ng mga supporters ni Bongo sa pag-withdraw ito. At marami ring at magkakaproblema rin itong mga kandidatong senador ng ni Bongo. Halimbawa ito si Marcoleta, nasa line-up ito ni Bongo, nasa line-up ito ng PDP Laban. Itong si Panelo, nasa line-up ito ng PDP Laban. Itong si Grico Belhica, si Ray Langit, si Robin Padilla, si Bello, si Hunasan, si Castriciones. Maraming mga kandidato ng senador na nakalinyada kay Bongo sa ilalim ng PDP Laban. Ngayon na hindi natutuloy si Bongo, wala na silang ulo. Tutuloy pa ba sila sa pagkasenador? Kaya itong si Panelo, kawawa naman itong si Panelo, wala na siyang kandidato sa pagkapangulo. Ganon din itong si Marcoleta, ganon din itong si Robin Padilla o si Bello o si Grico Belhica. Mga loyalista rin ito kay Duterte. Sila Bello, sila Panelo, si Grico Belhica, si Hunasan, si Marcoleta, si Ray Langit, mga loyalista ito ng PDP Laban, mga loyalista talaga ito ni Duterte at ni Bongo. Pero ngayong umatras na si Bongo, tutuloy pa ba sila sa pagka-senador? Yan ang malaking tanong. Tatanggapin ba naman sila sa line-up ni Bongbong Marcos at Sara Duterte? Si Sara Duterte naman nag-anunsyo na ng kanyang 6 na kandidato sa pagka-senador na susuportahan niya. Ang nangunguna diyan, ang nangunguna sa kanyang nasa lista ay si Gibo Chodoro, si Harry Roque, si Loren Ligarda, si Jingo Estrada, si Herbert Bautista. Yan ang 6 niya. Herbert Bautista, Jingo Estrada, Loren Ligarda, Harry Roque, Gibo Chodoro, at Manny Villar. Yan yung mga kandidato ni Sara Duterte. Ngayon kung titingnan, sa 6 na kandidato ni Sara Duterte, hindi kasama si Marcoleta, hindi kasama si Panelo, hindi kasama si Grico Belhica, hindi kasama si Ray Langit, hindi kasama si Robin Padilla, hindi kasama si Bello, hindi kasama si Hunasan, hindi kasama si Castriciones. Ay itong mga binanggit kong hindi isinama ni Sara Duterte, nasa line-up ito ni Bongo. Talagang magulo ngayon ang administrasyon. Maghihinanakit ngayon si Panelo, maghihinanakit ngayon si Robin Padilla, si Bello, si Grico Belhica, si Hunasan. Kapag hindi sila sinama sa line-up ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Si Bongbong Marcos may sarili rin niyang susuportahan ng mga senador. Yung sinabi ni Sara, yung sinusuportahan niyang 6. Maaaring yung 6 naman, si Bongbong Marcos naman ang magsasabi. Maaaring kay Bongbong Marcos, isasama niya sa susuportahan niya si Gadon. Loyalist niya yan eh. Pero sigurado, mamumroblema itong mga nasa line-up ni Bongo. Magagalit na naman yan si Duterte, si Digong. Kasi personal niyang mga loyalista ito. Sila Panelo, sila Grico Belhica, si Bello, si Robin Padilla. Yan. Personal yan ng mga loyalista ni Digong. Pag hindi yan kinuha ni Bongbong Marcos at Sara Duterte, lalong magagalit na naman si Digong. Kaya problemado talaga ang kampo ni Duterte ng administrasyon.
Ano't ano man, ang malinaw dito, si Bongo nag-withdraw na pero magulo yung kanyang mga kasamahan na mga senador. Hindi naman ito lahat kayang i-accommodate ng kampo ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Kasi mayroon ding preferred na mga kandidato, si Sara Duterte. Halimbawa, si Gibo Teodoro, wala ito sa listahan na ito ng kampo ni Bongo. Si Herbert Bautista, wala rin yan dyan sa listahan nila. Si Loren Ligarda, wala yan sa listahan nila. Wala yan dito. Herbert Bautista, Loren Ligarda, si Gibo Teodoro, wala dito sa line-up ni Bongo. So kapag nagbuo ng line-up si Bongbong Marcos at Sara Duterte, hindi lahat ito maisasama itong mga tao ni Bongo at ni Digong Duterte. So anong gagawin ni Digong? Magkakampanya ba sila ng hiwalay? Iikot ba siya? Kasi kandidato rin sa pagkasenador si Duterte. Iikot ba sila nila Panelo, Marcoleta, Ray Langit, Grico Belica? Abangan natin ang susunod na kabanata. Basta't ang malinaw po dito, talagang hindi pa rin matunawan si Digong Duterte sa ginawa sa kanya nila Gloria Arroyo at ni Bongbong Marcos. Hindi pa siya matunawan dito. Ito namang sila Villar, sila Harry Roque, nagpapasiguro na rin. Kailangan nilang dumikit na rin kay Bongbong Marcos at Sara Duterte, lalo pat hindi natuloy si Bongo sa pagkapresidente. Kung dito lang sila aasa sa lineup nilang ito, nakasama si Marcoleta, kasama si Panelo, si Ruben Padilla, alam naman ni Villar at ni Harry Roque, mahina ang lineup na ito. Baka matalo sila. Kaya dumidikit na si Villar at si Harry Roque sa linyada ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Siyempre, naghihinanakit na rin itong mga kasama nila. Naghihinanakit na rin si Panelo. Bakit sila naghihiwa-hiwalay na? Kaya sa bandang uli, ang maghihinanakit talaga dyan, si Digong Duterte. Bakit sila na administration party, sila pa ngayon ang parang nawalan ng lineup na kumpleto. Samantalang administration party ang PDP laban. Kaya ano po ito? Itong crack na ito, itong bitak na ito sa loob ng administration party, hindi pa ito ganap na naaayos. Kaya hindi pa makapag-anunsyo si Bongbong Marcos ng kanyang kumpletong lineup kasi hindi pa nila naaayos ang problemang ito. Kasi hindi pa naaayos si Digong Duterte. Anyway, abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Ito po ang ating maiksing komentaryo at ito si Attorney Ensore.